Nagsimula ang pelikula sa pagpapakilala sa mga tauhan ng isang restaurant, si Ignacio, ang manager, si Sarah, ang waitress, at si Jer, ang chef, kasama ang kanyang dalawang assistant. Isang gabi, malapit nang magsara ang restaurant nang pumasok ang isang customer na nagngangalang Amadeo. Dahil dito, napilitang manatili ang lahat ng staff hanggang sa umalis ang customer. Pagkahain sa kanya ng pagkain, si Sarah na pagod na ay pumunta sa staff room kung saan ang kanyang katrabaho, si Lucio, ay naghahanda na upang umalis. Nagpakita ito sa kanya ng interes, ngunit tinanggihan niya ito sa magaan na paraan. Hindi nagtagal ay naputol ang kanilang pagbibiruan ni Ignacio, na nagsabi sa kanila tungkol sa pagdating ng dalawa pang customer, sina Bruno at Veronica. Dahil ang isa sa kanila ay kailangang magtrabaho, pinili ni Sarah na manatili habang si Lucio ay umalis. Pagkatapos ay pinuntahan ni Ignacio si Jair upang ipaalam ito sa kanya, at tumugon naman ang huli na ang kanyang shift ay tapos na. Gayunpaman, tiningnan ng manager ang oras at sinabi sa kanya na may natitira pang 15 minuto. Di nagtagal, nakatanggap si Ignacio ng tawag mula sa kanyang asawa, na nagsabi sa kanya na muli niyang nasira ang kanilang sasakyan. Ang balitang ito ay ikinagalit niya, ngunit kinontrol niya ang kanyang galit at ibinaba ang tawag matapos siyang sabihan na kumuha ng taxi pauwi. Pagkatapos ay inilabas niya ang galit sa pamamagitan ng pagbasag ng gripo sa banyo. Samantala, nilapitan ni Sarah sina Bruno at Veronica para kunin ang kanilang order, ngunit bilang mag-asawa, patuloy lang silang naghahalikan. Kasunod nito, ipinatawag niya si Ignacio, na pagkatapos ay lumapit sa kanila upang tanungin ang tungkol sa kanilang paboritong pagkain. Nag-order sila ng espesyal na alak na tinatawag na Chateau Lacroix, na agad na inihain ni Ignacio. Habang kumakain ang mga customer, kinausap ni Ignacio si Sarah ng pribado. Ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa isang food journalist, na bibisita sa kanilang restaurant sa susunod na araw. Binigyang diin niya ang pangangailangan na ipresenta ang restaurant sa pinakamainam na paraan. Para dito, hiningi ni Ignacio ang kanyang mungkahi, ngunit tiniyak ni Sarah na siya na ang bahala. Sa kanilang pag-uusap, nalaman natin na may gusto si Sarah kay Ignacio, kahit may asawa na ito. Maya-maya, lumabas sa kusina ang dalawang assistant ni Jair para umuwi. Nang makita ito, binalaan sila ni Ignacio na tatanggalin niya sila kapag umalis sila sa restaurant. Gayunpaman, ang mga assistant ay hindi nabigla, at umalis sila nang walang anumang takot. Hindi nagtagal, lumabas na rin ng kusina si Jair, dahil tapos na ang kanyang oras sa trabaho. Sinabihan siya ni Ignacio na maghintay sa kusina, ngunit tumanggi ang huli. Sa halip, iginiit niya na hindi dapat pinagtatrabaho ni Ignacio ang kanyang mga empleyado ng overtime para sa sariling kapakinabangan. Biglang pumasok sa restaurant ang dalawang armadong magnanakaw, sina Magno at Nuno, at tinutukan ng baril ang lahat habang humihingi ng pera. Nahuli din nila si Veronica at sinimulang ipilit ang kanilang sarili sa kanya. Sa panahong ito, itinoon ni Nuno ang tingin kay Sarah at nagpatuloy sa paghalik sa kanya. Gayunpaman, pinigilan siya ni Magno at sinabihan siyang mag-focus sa kanilang pagnanakaw. Nauwi ito sa mainit na pagtatalo ng dalawang magnanakaw. Ginamit ni Ignacio ang pagkagambala bilang isang pagkakataon upang kunin ang kanyang baril at binaril si Nuno, na nag-iwan sa kanya ng kritikal na pinsala. Pagkatapos ay binantaan niya si Magno na ibaba ang baril, na sinunod naman ng huli. Kasunod nito, hiniling ng lahat kay Ignacio na tumawag ng pulis, ngunit tumanggi siya dahil makakasira ito sa reputasyon ng kanyang restaurant. Sa halip, inutusan niya si Sarah na itali si Magno at ikulong sa silid ng bodega. Sa gitna nito, si Veronica ay lihim na nakakuha ng kutsilyo sa mesa at itinago ito sa kanyang damit. Pagkatapos ay ipinagpilitan niyang tumawag ng pulis, dahil gusto niya ng hustisya. Nang tumanggi pa rin si Ignacio na masangkot ang awtoridad, humingi siya ng $100 milyong bilang pinansyal na kahihinatnan. Bago siya masagot ni Ignacio, pumagitna si Jair at sinabing kailangan nilang dalhin agad si Nuno sa doktor. Sinabi din niya na ang lugar ay magkakaroon ng sumpa magpakailanman kapag namatay siya dito. Sa hindi inaasahang pangyayari, itinutok ni Ignacio ang baril sa chef at inakusahan siya bilang utak sa likod ng pagnanakaw na ito. Itinanggi ni Jair ang paratang, at iginiit na siya ay nagsusumikap para sa ikabubuti ng restaurant. Ngunit ngayong pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya, sinigawan niya si Ignacio, na itinuturing siyang walang konsiderasyon at makasariling tao. Isinumpa din niya na malapit nang magsara ang restaurant dahil sa kanyang ugali.
Habang tumitindi ang tensyon, inutusan ni Ignacio si Sarah na itali din ng chef. Pagkatapos ay isinara ng dalawa ang pintuan, upang pigilan ang sinumang makatakas. Naramdaman ang napipintong banta na taglay ni Ignacio, iminungkahi ni Amadeo kay Sarah na tumawag ng pulis dahil kayang gawin ni Ignacio ang lahat para sa kapakanan ng kanyang reputasyon. Ngunit sa halip na makinig sa kanya, sinabi ni Sarah sa kanyang amo ang tungkol sa kanya, na iniisip din na siya ay isang pulis. Kasunod nito, tinalian ni Ignacio at Sarah ang lahat at ikinulong sila sa kusina. Makalipas ang ilang sandali, nagkunwari si Veronica na kailangan niyang gumamit ng banyo, kaya sinamahan siya ni Sarah. Habang silang dalawa lang, sinubukan ni Veronica na hikayatin si Sarah na huwag makinig kay Ignacio dahil mali ang ginagawa niya. Nag-alok din siya ng tulong pinansyal at maayos na buhay kung tutulungan niya silang makaalis. Gayunpaman, si Sarah, na umiibig kay Ignacio, ay nanatili sa panig ng amo at walang pakundangan na tinanggihan ang alok. Nang mapagtanto na hindi niya siya makukumbinsi, gumawa si Veronica ng isa pang plano. Humiling siya ng privacy sa banyo, na sinabing hindi siya sanay na may tao sa harapan niya. Pumayag si Sarah at binigyan siya ng 5 minuto para makatapos. Sa sandaling umalis siya, kinuha ni Veronica ang kutsilyo mula sa kanyang damit at pinalaya ang sarili mula sa pagkakatali. Pagbalik ni Sarah, inatake niya siya ng kutsilyo at tumakbo patungo sa pintuan. Sinubukan siyang pigilan ni Ignacio, ngunit inatake din niya ito ng kutsilyo sa mukha. Nagalit ito ng husto kaya binaril niya ito ng malapitan, na agad siyang pinatay. Ang tunog ng putok ng baril ay nagdulot ng takot sa iba pang mga bihag sa kusina, ngunit wala silang magawa. Sa resulta ng kaganapang ito, itinapon ni Ignacio at Sarah ang bangkay ni Veronica at Nuno sa silid ng bodega. Pagkatapos ay sinimulan nilang linisin ang madugong kalat habang nag-uusap. Iminungkahi ni Sarah na umalis sila sa lungsod at magsimula ng bagong buhay na magkasama. Gayunpaman, hindi sigurado si Ignacio sa pag-abandona sa kanyang asawa at negosyo. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip, nagpasya siyang isisi ang mga pagkamatay kay Jair. Samantala, sa kusina, sinubukan ng mga bihag na gumawa ng planong pagtakas. Hiniling ni Jair kay Amadeo na mag-isip ng ilang matalinong taktika dahil sa kanyang background bilang isang pulis. Gayunpaman, tumugon si Amadeo na matagal na siyang nagretiro. Naputol ang kanilang pag-uusap nang pumasok sina Ignacio at Sarah. Kinaligan nila si Jair upang makipag-usap sa kanya ng pribado. Sa panahong ito, napansin ni Bruno ang hikaw ng kanyang asawa sa tainga ni Sarah, kaya nagtanong siya tungkol sa kanyang kinaroroonan. Gayunpaman, walang sumagot sa kanya. Maya-maya ay tumunog ang doorbell kaya mabilis na nagpatugtog si Ignacio ng musika bago inutusan si Sarah na tingnan. Sa pagsagot sa pinto, nakita niya si Lucio, na nagsabing nakalimutan niya ang kanyang cellphone sa loob. Gayunpaman, tumanggi siyang papasukin siya dahil masyadong nang malalim ang gabi at nakumbinsi siyang kunin ito kinabukasan. Pagkatapos, kinausap ni Ignacio sina Jair at Magno at pinilit silang ibunyag ang kanilang motibo. Tinanong niya si Magno kung nagtatrabaho siya kay Jair. Sa hindi inaasahang pangyayari, itinuro ni Magno si Sarah, sinabing siya ang utak sa likod ng lahat ng ito. Si Sarah na nabigla ay itinanggi ang paratang, at sinabing hindi niya ito kilala at sinusubukan lamang na i-frame up siya. Nakiusap siya kay Ignacio, hiniling na huwag makinig kay Magno dahil hinding-hindi siya magtataksil sa kanya. Nang marinig ang lahat ng ito, kinuha ni Ignacio ang table knife at walang awang hiniwa ang lalamunan ni Magno. Pagkatapos ay bumaling siya kay Jair at ginupit ang kanyang mahabang buhok. Dito, nabunyag na si Jair ay bading, at dahil dito, kinasusuklaman siya ni Ignacio pati na rin ang kanyang pagkatao. Pinapanatili niya lamang siya sa trabaho dahil mahusay siyang chef. Kasunod nito, pinabalik si Jair sa kusina kung saan ipinagtapat niya sa iba ang lahat ng nangyari. Nagtataka si Amadeo kung bakit nakaligtas si Jair, na sinagot naman ng huli na hindi nagmamadali si Ignacio. Sa kabilang banda, nagpasya si Ignacio na turuan si Sarah kung paano gumamit ng baril. Ngunit nang iabot niya ito sa kanya, itinutok nito ang baril sa kanya, inutusan siyang hubarin ang kanyang damit. Ang huli ay sumunod, at ang dalawa ay nauwi sa pagiging intimate. Nang sila ay tapos na, nakatanggap ng tawag si Ignacio mula sa kanyang asawa, na nagsimulang murahin siya gaya ng dati. Tinawag niya ang kanyang restaurant bilang basura at sinabihan siyang isara ito, dahil wala siyang personal na oras para sa kanya. Ikinagalit ito ni Ignacio, kaya hinagis niya ang cellphone sa salamin.
Nang maramdaman na stress siya, muling sinubukan ni Sarah na hikayatin siyang umalis at manirahan ng magkasama sa lugar na malayo sa lahat ng ito. Nang ipahayag pa rin niya ang pag-aalala tungkol sa kanyang restaurant, tinawag siyang duwag ni Sarah. Lalo nitong pinatindi ang kanyang galit at dahil dito, binalaan niya si Sarah na huwag makipag-usap sa kanya sa ganoong paraan. Bumalik sa kusina, kahit papaano ay napalaya ni Amadeo ang kanyang sarili mula sa pagkakabihag at lumabas sa halip na tulungan ang iba. Inilunsad niya ang kanyang pag-atake kay Sarah mula sa likod, ngunit bago niya ito masaktan, itinumba siya ni Ignacio. Makalipas ang ilang sandali, nagkamalay si Amadeo at humingi ng isang baso ng alak. Pagkatapos ay sinimulan niya ang pakikipag-usap, sinabing alam niya kung ano ang tumatakbo sa isip ni Ignacio. Ayon sa retiradong opisyal, nakapatay din siya ng inosenteng tao noon, isang aksyon na hanggang ngayon ay pinagsisisihan niya. Sinabi niya na binaril siya ng inosenteng tao sa kanyang binti bilang pagtatanggol sa sarili at mula noon, ang bala ay nagbibigay sa kanya ng sakit. Bilang isang tao na maraming karanasan, pinayuhan ni Amadeo si Ignacio na hindi siya dapat pumatay ng mga inosenteng tao, ngunit tinanggihan siya ng huli. Sa puntong ito, nalaman natin na si Ignacio ay may problema sa pag-iisip at siya ay nasisiyahan sa larong ito ng pagpatay. Habang humahaba ang kanilang pag-uusap, sinabi sa kanya ni Amadeo na tumawag na siya ng pulis. Sa simula ay nabigla si Ignacio, ngunit nang mapansin ang nanginginig niyang kamay, napagtanto niyang nagsisinungaling ang lalaki. Kasunod nito, kumuha siya ng mabigat na bagay mula sa mesa at binasag ang ulo ni Amadeo hanggang sa mamatay. Samantala, makikita si Sarah sa kusina, desperadong kumakain at umaasal na parang hayop. Sa sandaling ito, sinubukan ni Jair na ipaliwanag sa kanya na ginagamit lang siya ni Ignacio at wala itong nararamdaman sa kanya. Nasaktan si Sarah nang marinig ito, ngunit pinili niyang hindi maniwala sa kanya. Pagkatapos ay bumalik siya kay Ignacio, para lamang matuklasan na pinatay din niya si Amadeo. Sa puntong ito, napagtanto niya na sa kalaunan ay papatayin niya silang lahat, kasama na siya. Ngunit hindi pa rin niya maisip kung ano ang dapat niyang gawin, kaya nagmadali siyang pumunta sa banyo at tinitigan ang sarili sa basag na salamin. Hindi nagtagal, tinawag siya ni Ignacio at inabutan siya ng baril, inutusan siyang patayin si Bruno. Ngunit gaano man siya katapat sa kanya, hindi siya makapag-ipon ng sapat na lakas ng loob upang hilahin ang gatilyo. Dahil dito, itinutok niya ang baril kay Ignacio, at hiniling sa kanya na palayain siya. Nang tumanggi ang huli, sinubukan niyang barilin siya, ngunit nagulat siya, walang bala ang baril. Hinugot ni Ignacio ang baril na may bala at walang awang binaril si Bruno. Pagkatapos ay sinugod niya si Sarah at sinaksak siya ng maliit na kutsilyo bilang kinahinatnan ng pagtataksil sa kanya. Habang nananatili siyang walang malay, nagtungo si Ignacio sa kusina upang iligpit ang kanyang huling hostage, si Jair. Ngunit sa isang nakakagulat na pangyayari, nagawa ni Jair na baligtarin ang sitwasyon, nakalamang siya at naitali si Ignacio. Kasunod nito, dinampot niya ang kanyang buhok na ginupit ni Ignacio kanina at umalis sa lugar nang hindi gumagawa ng anumang pinsala kay Sarah. Maya-maya, nagkamalay si Sarah, at humiga siya sa tabi ni Ignacio. Hiniling ni Ignacio sa kanya na kalagan siya, ngunit sa halip ay pinatay siya. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.